James Wiseman may tsansang magkampiyon sa Indiana Pacers. At mga sentrong kinakailangan ng Golden State Warriors next season. So para nga sa una nga nating balita, ngayong kasado na ang finals matchup ng Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder. Heavy underdog nga sa series na ito ang Indiana ayon sa mga eksperto. Dahil kung titingnan nga natin ang lineup ng Oklahoma City Thunder, halos meron nga silang mga elite defender na kayang bumantay kala Tyrese Haliburton at Pascal Siakam. Noon pa man kahit inaasahang magkakampyon sila SGA sa series na ito laban sa Indiana Pacers, hindi pa nga rin natin pwedeng itago ang experience ng head coach ng Indiana Pacers na si Rick Carlisle. Dahil sa hindi nga nakakaalam taong 2011, siya nga nagsilbing head coach ng Dallas Mavericks. At sa pagiging head coach nga niya sa mga Hall of Fame players na sila Dirk Nowitzki at Jason Kidd, nakatapat nga nila sa NBA Finals sa Miami Heat na pinangungunahan noon ni LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh. Sa kasamaang palad sa inaasahang magkakampyon ng Miami Heat laban sa Dallas Mavericks, kabaliktaran nga ang nangyari sa series na ito dahil nagawa lang naman tapusin nila Dirk Nowitzki ang game na ito sa 6 na game. At same situation naman ngayon sa pagiging head coach niya sa Indiana Pacers kala Tyrese Haliburton. Sila din ngayon ang heavy underdog laban sa OKC Thunder. Itaniniwala pa nga din ang ilang mga fans ng Indiana Pacers na magiging advantage pa nga din daw ni Rick Carlisle ng kanyang experience sa NBA Finals. Dahil kung naging underdog man noon sila Rick Carlisle sa victory ng Miami Heat na sila LeBron James, Dwayne Wade at Chris Bosh, tsansa pa nga din daw na magawa nila ito laban sa OKC Thunder this NBA Finals. Dahil iba pa nga din ang potensyal na nagagawa ni Tyrese Haliburton at Pascal Siakam. Well, kung magkakaroon man ng success ang Indiana Pacers ngayong NBA Finals, ayon nga sa mga fans ay magiging maswerte nga ang dati nilang mga players na katulad nila James Wiseman. Dahil siguradong mabibigyan pa nga din ito ng credit sa kanilang kampyonato. At sa ating pangalawang balita, sa pagiging expose ng small ball lineup ni Steve Kerr ngayong playoffs, banggit na nga nito sa isang interview na mukhang tatapusin na nga nito ang ganitong lineup this season. At ngayong pinaplano na nilang kumuha ng mga dominanteng sentro ngayon para sa kanilang lineup for next season. Marami nga mga rumors na lumalabas para sa team ng Golden State Warriors. Isa na nga dito ang pwedeng maging trade package para kay Joel Embiid at Daniel Gafford. So ang maganda nga kay Daniel Gafford kung ito ang i-acquire ng Golden State Warriors. Isa nga siyang high-flying shot blocker at halimaw nga din ito pagdating sa offensive and defensive rebounds. Magagamit nga din ang kanyang size para sa spacing misstep sa 3-point area. Habang ang former All-Star na si Joel Embiid ay maaasahan mo nga ito sa rebounding at scoring. Itang malaking problema nga lang sa player na ito ay ang kanyang injury. Kayo mga Lods, sino sa dalawang sentro na ito ang kagustuhan nyong mapunta sa Warriors next season? Comment down below lang mga Lods.